Let us open our Bible on Proverbs chapter 10, verse 2. Praise the Lord. Treasures of wickedness profit nothing, but righteousness delivers from death. So itong mensaheng ito ay pagbibigay sa atin kahit pa man ng malawak na pangunawa, malawak na pananaw sa buhay, na kung saan sinabi dito, treasures of wickedness profit nothing. Gaano ka man kayaman sa sanglibutang ito, gaano ka man kadakila sa sanglibutang ito, gaano ka man kakilala sa sanglibutang ito, gaano kalawak yung iyong matatawag natin na kayamanan sa sanglibutang ito. Minsan pag ikaw ay magbasa ng mga datas na mga bagay na mga tao na mga mayayaman sa buong sanglibutang ito, nililista yung kanilang mga assets, umaabot ng raming pera kung isasum up po lahat. Nung una, pag makarinig ka ng tao na milyonaryo, parang titingalain ka na. Ngayon, that is just normal, that is just common, that is just middle ano lang yan, class. Ngayon, ang maririnig mo, bilyonaryo. Ano ba yung billion? That is 1,000 of million. That is billion. Ngayon, meron ka ng maririnig na trilyonaryo. 1,000 ka billion. Kahit gaano pa kadami ang treasures mo sa sanglibutang ito, subalit hindi ka naman naniwala kay Kristo Jesus na nagdala ng katuwiran ng Diyos sa sanglibutang ito para ihatid sa bawat tao, para ipamuhay sa bawat tao, para ituro sa bawat buhay ng tao. Useless ang lahat. Profited nothing. Walang ano yan. Walang saysay, walang silbi. Ito ang mahalaga. But righteousness delivereth from death. Ang katuwiran ay nagliligtas sa kamatayan. Hindi po ito kamatayang physical. Hindi po ito kamatayan na natural. Ito yung kamatayan na totoong kamatayan na walang hanggang kamatayan doon sa ikakapahamak ng kanyang buhay na kaluluwa. Itong kaluluwa natin, never ito mag-cease from existing. Buhay na buhay ito. Hindi ito nabubulok. Hindi ito magpakailan pa man magmaputol. Ito lang flesh natin. Kaya napakahalaga ito na hindi mamamatay doon sa impyerno. The second death. Kaya ang righteousness ay napakahalaga. You are more than millionaire. You are more than billionaire. You are more than trillionaire. Even you are more than quadrillionaire. Wala nang makaano dyan. Kasi natatakasan mo yung everlasting death. Samantalang yung billion, quadrillion, quintillion na pera mo, asset mo, hindi yan makatubos sa iyong kaluluwa para alisin ka sa kapahamakan kung wala kang kaligtasan. Useless yan. Hindi yan papansinin. Hindi yan i-honor. Nothing can redeem your soul. Malapit na natin idaraos ang birthday ng ating Panginoong Hesukristo dito sa lupa para lang tayo
turuan ng righteousness para maging super blessed tayong lahat. Dapat maintindihan natin yung kanyang pag-uugali, karakter ng ating Panginoong Hesukristo para ito ay ating bigyan kahit pa man ng kahalagahan. Basahin natin. Proverbs 10 verse 3. Praise the Lord. The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish, but He casteth away the substance of the wicked. Dito na natin malalaman bakit ang treasures of wickedness profit nothing. Dahil sinabi dito sa last part ng verse na ito sa Proverbs 10 verse 3, but the Lord casteth away the substance of the wicked. Hindi yan kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Kahit pa magpakita ka ng bunker, kahit magpakita ka ng bullion of gold, He will cast it. Hindi niya yan kilalanin. Hindi niya yan i-honor. I-present mo yan to redeem your soul from the death of your soul. It cannot ransom you. It cannot pay the price for your redemption. Kaya, useless yung treasures of wickedness. Profit nothing. Pero yung mga righteous, anong sinabi dyan? The Lord will not suffer the soul of the righteous to famish. Anong famish? Magugutom. Anong famish? Manghihina. Anong famish? Yung bang mawala ng lakas dahil sa kagutuman. Kaya ang righteous, gusto ng ating Panginoong Diyos, always is strong. Praise the Lord. Always fed by the Word of God. Always intact ang kanilang righteousness. Kasi this is so precious. This is so much privilege. Kaya hindi niya gustong pagugutuman ang mga righteous na mawalan tayo ng banal na salita ng Diyos. Day and night, daily, sa buhay po natin, as much as possible, huwag tayong magutuman magpakailan pa man para hindi tayo matalo sa tukso, para hindi tayo matalo sa mga pagsubok sa buhay natin na magtutulak sa atin sa pagkakasala. Gusto ng ating Panginoong Diyos ma-retain ang righteousness na yan. Kasi yung righteousness na yan, delivereth you from death. Praise the Lord. Magliligtas yan sa iyo sa kamatayan. Kaya kahit ano pang yaman ng mga tao sa mundong ito, pag nakita natin, they are not righteous because they are not obedient to God, because they are not faithful follower of Jesus Christ. Huwag kang mainggit. Neither wish their status. Huwag mo nasain yan. Meron man tayong nasain, meron man tayong gustong mangyari sa buhay natin na maging righteous ka sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Bakit? Basahin natin. Proverbs 11 verse 4. Praise the Lord. Riches profit not in the day of wrath, but righteousness delivereth from death. Yan. Ito na yung judgment ng Diyos. Ito na yung paghahatol ng Diyos. Sa paghatol ng Diyos, i-execute ng Diyos ang kanyang poot. Alam mo, dapat ang mundo malaman ng lahat ng mga tao na maging aware na mayroong poot ng Diyos darating mula sa langit papunta dito sa lupa. This is not the wrath of Biden. This is not the wrath of Netanyahu. This is not the wrath of Duterte. This is not the wrath of BBM. This is not the wrath of Putin. This is not the wrath of the President of Republic of China. But this is the wrath from heaven. This is therefore the wrath from the living God. This is the wrath from heaven. Hindi yan basta-basta.
Kaya kahit ano pang yaman mo, riches profit not in the day of wrath. Hindi yan makakaligtas sa iyo. Hindi yan makaka-protect sa iyo. Hindi yan makaka-deliver sa iyo. Ano ang makakapag-deliver sa iyo? But righteousness delivered from death. Bakit? Sino pala ang magre-reward ng mga righteous? God. Sino pala ang magpahamak sa mga wicked? The same. Diyos pa rin. Sino ang nag-bless sa mga angels na naging faithful sa Kanya and they enjoy the benefits until now in heaven? Ang Diyos. Sino ang nagbagsak at nag-reserve sa kapahamakan na walang hanggan sa mga fallen angels? Ang Diyos. Sino nagligtas kay Noah and family? Ang Diyos. Sino ang nagpahamak sa entire population sa mundo during the flood? Ang Diyos. Sino nagligtas sa Lot family sa Sodom and Gomorrah? Ang Diyos. Sino ang nagpatay sa mga tao noon sa panahon sa Sodom and Gomorrah na pinaulanan ng hail of fire? Ang Diyos. It is God who is the responsible of all these things. Kaya binawarningan ng Diyos ang buong mundong ito. Your riches cannot deliver you in the day of wrath. But righteousness. Ngayon alam mo kasi, pag hindi natin masyadong binigyan ng focus, ano itong righteousness, baka baliwalain natin ito. Baka magpagod tayo magpunta dito. Baka yung bang light lang ang ating tingin para dyan. Baka hindi na tayo maging prayerful. Baka hindi na tayo maging honest. Baka hindi na tayo maging may takot sa Diyos. Pero pag ating naintindihan anong meron sa righteousness na yan na galing sa Diyos, hindi ka pwede magpagod mag-prayerful. Hindi ka pwede magpagod makinig sa salita ng Diyos. Hindi ka pwede maging watchful and prayerful sa buhay mo para lang ma-maintain, para lang ma-attain mo ang righteousness na yan, kasi yan yung magdi-deliver sa iyo sa ikalawang kamatayan. Ganun po. Kaya napaka-importante. Kaya inuutusan tayo ng Diyos to be watch and pray. Inuutusan tayo ng Diyos na huwag pagutuman ang kaluluwa. Inuutusan tayo ng Diyos to meditate the Word of God day and night. Kasi nandyan nakaimbak ang napakadakilang blessings sa buhay natin. Praise the Lord. Huwag kang manalig sa kayamanan sa sanglibutang ito. Ni mainggit ka man sa mga makasalanan na yumayaman ng husto sa sanglibutang ito. Wala kang mapapala dyan. Basahin natin. Psalms 49, 6 hanggang 10. Praise the Lord. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever, that he should still live forever and not see corruption. For he seeth that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish, and leave their wealth to others. See? Riches profited nothing in the day of wrath. Riches profited nothing. Wala yan. Huwag mong kiinggitan ng mga masasama na yumayaman ng husto sa sanglibutang ito. Bakit? Masyado silang nananalig dyan. They that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches. Grabing pagmamayabang nila. Grabing pagmamalaki nila. Ginagawa na nilang Diyos ang pera. Ginagawa na nila ng Diyos ang o ginagawa nila na Diyos ang kayamanan sa sanglibutang ito. None of them can by any means redeem his brother. Walang anumang amount of riches na makatubos sa kanyang kapatid.
nor give to God a ransom for him. Wala. Hindi yan equal sa value ng ransom or redemption ng kaluluwa ng tao para lang hindi mapahamak, para lang hindi mamatay sa ikalawang kamatayan, para hindi lang magtiis sa eternal suffering, para hindi lang magpunta doon sa impyerno. Kahit anong kayamanan pa dito sa mundo, none of them that can redeem anyone. Why? For the redemption of their soul is precious, and it ceaseth forever. And that is the blood of Jesus, the only precious that can equal the amount, the value of the redemption of your soul. And it is effective forever. Praise the Lord. Para He should live forever, para mabuhay ka na walang hanggan, para hindi ka na makakita ng kabulukan ng iyong kaluluwa, ng iyong pamumuhay. Kaya, sa buhay natin, pahalagahan natin ang righteousness na ito. Pahalagahan natin si Jesus Christ. Siya lang makaredeem sa atin, yung precious blood niya. For his seat the wise men die, likewise the fool and the brutish person perish and leave their wealth to others. Wala ka madala. Wala. Si Henry C., may-ari ng SM, kahit isang branch na lang wala siyang nadala. Kahit isang kiting ng gold, wala siyang madadala. Wala. Kahit sino sa sanglibutang ito. Hindi ko naman ibig sabihin hindi ligtas si Henry C. Hindi natin alam yung kanyang personality. Kaya, dalawa na akong inimbita na mag-preach sa patay. Hindi ko man kilala yung mga namatay. So, hindi ako nag-mention ever sa kanilang status because wala akong knowledge. Mag-invento na lang ako ng istorya para sa kanila. Hindi man pwede. Pero nasa kamay ng Diyos yung hatol ng Diyos sa kanila. Either ligtas ba sila o hindi. Pero I preach to the living. Doon ako nakatuon sa mga buhay. Praise the Lord. Kaya sa buhay natin, pasalamatan natin ang Diyos. Wala talagang makakaligtas na kayamanan sa darating na puot ng Diyos. Alam mo yung preaching ni Paul? Kumplito. Ang pagliligtas at ang puot, galit ng Diyos na darating mula sa langit. Ang pagliligtas na galing sa langit na darating at ang dakilang puot ng Diyos galing sa langit din, darating dito sa lupa. Walang kayamanan na maka-redeem sa iyo. Basahin natin si Panaya 1:18. Praise the Lord. Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath, but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy, for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Yan. Alam mo, pag magpunta ka ng Google Earth, tapos i-type mo doon, Earth in the night or Earth during the night. Makikita mo ang mga progressive countries dahil sila yung may ilaw sa gabi. Iikot mo yung globe, kita mo yung mga progressive cities, maliwanag. Because they have the resources of power supply to make their city lighted. Kung gaano ka-wide yung area na bright during the night, that is an indication of that city or country very rich. Mayaman masyado yan. Ang Pilipinas, pag iano mo sa Google in the night na mode,
Makita mo yung Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan ang area ang mayayaman na syudad. Kasi sila yung may ilaw sa gabi. Because light cannot be hid in the night. Ano pang merong kayamanan dyan na taglay ng mga individuals? Ano pang meron na kayamanan dyan? Gold na taglay ng mga mayayaman sa sanglibutang ito. Anong sinabi? Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the Lord's wrath. But the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy. For he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land. Naalala niyo yung atomic bomb na hinulog dyan sa Nagasaki at saka Hiroshima? Wipe out yan. By fire. That is a ball of fire accompanied with strength na lahat ng matatamaan na radius na area na yan, knockdown talaga yan. Maklear talaga. Kaya knock-clear. Knock, tumba, clear, pak, patay. Wala kang maiwan. See, that is the description of the wrath of God. And that is more than atomic bomb. That is more than super powerful nuclear bomb. Ang pinakakilabot ang poot ng Diyos. He made already example in Sodom and Gomorrah that He has the capability, even two cities in one moment, pwede niyang sunugin. Kaya, kilabot talaga. Kaya gusto talaga ng ating Panginoon Diyos maligtas tayo sa poot ng Diyos na darating. By righteousness, yan ang tinuro ng Diyos sa buhay po natin. Praise the Lord. Kaya huwag tayong gahaman sa material. Huwag tayong gahaman sa lust of the flesh, sa lust of the eyes, and pride of life. Na ang kinin na natin lahat anong meron ditong privilege sa sanglibutang ito na magtutulak man pala sa ating buhay sa kasalanan, sa kamunduhan, sa bagay na mga kinapuutan ng Diyos, which is not of God. Anong sinabi dyan? The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life that is not of the Father, that is of the world. The world passeth away and the lust thereof, but ang ating pagsikapan, but whosoever do the will of God, abideth forever. What is the will of God? That you must be righteous. Praise the Lord. And you will abide forever. Even death cannot defeat you. Di ka mahulog sa ikalawang kamatayan. Kaya ang totoong mayaman, sabihin ko po sa inyo, yung righteous. Kahit ano pang status mo sa sanglibutang ito, sa tingin ng mga tao, ikaw ang pinakamayaman. Pero kung nagpapakayaman ka sa mundo, wala naman sa iyo yung righteousness ng Diyos. Wala. Useless yung iyong kayamanan. Hindi yan makaka-redeem sa iyo. Basahin natin. Luke 12:15 hanggang 21. Praise the Lord. And he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. And he spake a parable unto them, saying, The ground of a certain rich man brought forth plentifully. And he thought within himself, saying, What shall I do, because I have no room where to bestow my fruits? And he said, This will I do. I will pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years. Take then ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Then whose shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God. Yan. Kahit ano pang imbak mo
ng kayamanan sa sanglibutang ito. Pag kinuha na ng Diyos yung iyong kaluluwa, wala kang mapapala. Kasi ang totoong true riches, hindi yung nagpapayaman sa carnal things. Pinabayaan naman niya yung spiritual niya na pamumuhay. Hindi yan ang totoong mayaman. Ang totoong mayaman, yung righteous, at anumang binibigay ng Diyos sa kanyang buhay, maliit man malaki na material, hindi niya nilalagay ang puso dyan. Kasi ang puso niya nandoon sa treasure sa langit. Yung pagpapala, na totoong pagpapala ng Diyos. Meron ditong parable binigay si Lord Jesus. Malaking aral ito sa buhay natin. Basahin natin. Luke 16:22 hanggang 23. Praise the Lord. And it came to pass that the beggar died and was carried by the angels into Abraham's bosom. The rich man also died and was buried. And in hell he lifted up his eyes, being in torments, and seeth Abraham afar off, and Lazarus in his bosom. Yan. Anong ibig sabihin ng rich man at saka tinatawag dito na beggar? Rich man in the sense, lahat nandyan na sa kanya. Lust of the flesh. Walang pagpigil sa sarili. Kung sino yung gustong patayin niya, mag-hire lang siya. Kung sino yung gustong tikman niya ng mga babae, kahit may asawa pa yan, kaya niyang agawin. Lust of the flesh. Anumang bagay sa sanglibutang ito na ikaliligaya ng laman, nandyan na sa kanya. Lust of the eyes. Ano yung gusto niyang makikita sa sanglibutang ito? Sasamantalahin niya. Gagawin niya. Nandyan na sa kanya. Pride of life. Meron siyang ipagmamayabang sa kanyang kayamanan. Meron siyang ipagmamayabang sa sarili niya. Nandyan. Pinupulfill niya. Sinasabi niya lahat. Mayaman na mayaman siya. Pero nung namatay siya, saan siya papunta? Torment in hell. Yung beggar, ano ibig sabihin ng beggar? Kaya nga beggar dahil walang-wala. Not necessarily maging beggars tayo dyan sa lansangan. Beggars meaning to say, pobre ka sa lust of the flesh, pobre ka sa lust of the eyes, pobre ka sa pride of life, wala ka dyan. Pero mayaman ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Mayaman ka sa righteousness. Pag mamatay ka, doon ka sa kaharian ng Diyos. Yan ang malaking aral na gustong ipaintindi na Diyos sa buhay natin. Huwag tayong mainggit dyan sa mga nagsamantala sa lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. They enjoy it very much. But at the end of their lives is misery. Bahalaan din natin ma-enjoy ang unrighteousness, wickedness, pleasures of the world na ayaw ng Diyos gawin natin. I-enjoy na lang natin yung righteousness. I-enjoy na lang natin pagiging faithful husband sa asawa natin. I-enjoy na lang natin pagiging faithful wife sa husband. I-enjoy na lang natin pagiging faithful kung pastor ka sa iyong mga membro. I-enjoy na lang natin pagiging obedient member ka sa ginagamit ng Diyos. Diyan tayo mag-enjoy. Diyan tayo hindi dapat mawala sa righteousness na yan. Praise the Lord. Kasi lahat yan nakakapaloob sa commandments ng Diyos. Diyan tayo magpakayaman ng husto. Darating ang panahon, yung mga tao na talagang nagmamatikasan, ayaw talaga mapansin, ayaw talagang maniwala, ayaw talagang sumunod sa Diyos. To the end, ano ang nakikita ng Diyos dyan? At huwag natin yung kainggitan. Basahin natin. Romans 2, verse 5. Praise the Lord. But after thy hardness and impenitent heart, treasurest up unto thyself wrath against the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. See? Kagabi nag-preach kami doon sa Burol, dito sa kapitbahay natin. Anong preaching doon? Dalawang bagay hindi natin matakasan
kamatayan at kahatulan ng Diyos. Di tayo makatakas dyan. It is appointed unto man once to die. Minsan lang tayo mamatay. After this, the judgment. Di tayo makatakas dyan. Pero binigyan tayo ng Diyos ng opportunity makatakas sa impyerno. We can escape hell. At yan ang dapat nating bigyan ng kahalagahan. Praise the Lord. Yan ang importante sa buhay natin. Kaya, matigasan ang tao hanggang sa kamatayan niya. Hindi siya nag-take advantage sa love ng Diyos, sa awa ng Diyos, para ihanda ka. Kawawa ka. Yan ang sinasabi dyan. The hardness and impenitent heart, nag-iipon ka lang sa sarili mo ng puot. Sa pagdating ng araw ng puot at kapag papahayag ng matuwid na paghatol ng Diyos. Ay ang paghatol pa naman ng Diyos, perfect yan. Hindi mo yan pwedeng matikasan. Hindi po. God is. Kaya nga yung 7 candlesticks, the eyes, 7 eyes of God and 7 spirits of God, reminder yan sa atin na ang Diyos laging nakatingin sa atin. And we must have the Spirit of God every day sa buhay po natin. So, ang righteousness ang siyang ating mahalin. Basa, Proverbs 12:28. Praise the Lord. In the way of righteousness is life, and in the pathway thereof there is no death. Oh, imagine that. Saan ka pa makakakita niyan? Kaya nga yung awitin, I'm living in heaven today. Di ba sa heaven walang kamatayan? Pwede mo rin niyang maranasan dito sa sanglibutang ito. Wala ka ng kamatayan. Maliwanag eh. In the way of righteousness is life. And in the pathway thereof, there is no death. Bakit? Bakit namatay si Pastor Samuel Gabriel? Bakit namatay si Lord Jesus? Bakit namatay yung mga saints of God? They are just normal. They are just process of your promotion. Kaya nga Paul said, for me to live is Christ and to die is gain. For the righteous to die is advantage. For the righteous to die is profit. To die is gain. No regrets. Wala kang pagsisihan. Last verse, Romans 5:21. Praise the Lord. That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Yan. Kagabi, ang mensahe doon binigay sa Borol, dapat bago tayo mamatay, sinless na tayo. Dapat bago tayo mamatay, righteous na tayo. Dapat bago tayo mamatay, holy na tayo. Nag-post ako kunti, ay tahimik ang lahat. Walang galawan. Siyempre, magtanong yan sa isip nila, kaya ko kaya ito? Yan pala ang daan ng kaligtasan. Para bagang naging impossible sa kanilang buhay. O sa buhay natin lahat. Kaya ang dinugtong doon, no one is righteous, no not one. Walang sino sa atin makakagawa niyan. Walang sino sa atin makakapulfill niyan. Lahat tayo sinners, lahat tayo unholy, lahat tayo unrighteous. There is only one we need, and that is Jesus Christ. Kaya nga sinabi dito, as sin that hath reigned unto death, pag yung kasalanan hindi mawala sa buhay mo, ihahatid ka niyan sa kamatayan, sa impyerno, second death. Even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord. Hindi sa atin. By Jesus Christ. Kaya yung awitin kagabi na special number, tagaig higayon si Jesus magdumala sa imong kinabuhi karon.
Kung tagaan nimo sa Jesus og higayon magdumala sa imong kinabuhi, therefore siya na ang maghari sa imong kinabuhi. Kung siya ang hari sa imong kinabuhi, siya ang matuman sa imong kinabuhi, dili na ikaw, dili na kita. Kung ato nang himuon, mahimo tang matarong. Kay si Jesus man ang nag-iisang ating katuwiran. Praise the Lord. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, lagi nating intindihin. Kaya bukas, magse-celebrate na tayo ng birthday of the King of Kings, the Lord of Lords, the Creator of all things. Purposely, ginawa niya yan para lang tayo maligtas sa darating na puot ng Diyos sa katulan. Kaya to God be the glory. We will celebrate, we will rejoice, we will be thankful, we will honor, we will worship God. Kaya alas 5 ng hapon yung ating time of schedule sa start natin dito. So dapat 4 p.m. as much as possible, especially yung mga choir, mga bata na i-prepare sa kanilang presentation na maghahayag ng mga mensahe during the birth of Jesus Christ. Earlier nandito pa. At mag-imbita kayo ng mga bisita, itaon ninyo na hindi kayo malate. Kailangan mag-allocate na kayo ng time pagsundo at pagpunta dito para 5 o'clock mag-start tayo. Puno na ito ng mga anak ng Diyos at mga bisita. Kaya to God be the glory. Pasalamatan natin ang Diyos dahil pinupuno niya tayo lagi ng kaalaman at katalinuhan na maghahatid sa atin more than millionaire, more than billionaire, more than trillionaire, more than quadrillionaire. Higit pa yung eternal riches and blessedness. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.